una sa lahat, isa pang barkong may sakay ng mga Pinoy sa Red Sea, pinasabugan ng grupong Houthi. Sa lakas ng pagsabog, nagkalat ang mga basag na salamin sa control room. Napuno rin ng bubog ang ilan pang kwarto. Ang update sa lagay ng mga Pinoy na tripulante at iba pang detalye sa balitang yan, ihahatid maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-24 na araw ng Hunyo, taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Defense Secretary Gibo Chodoro pinabulaanan ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na misunderstanding lamang ang marahas na pagkumpronta ng China sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Chinese national na umano'y manager sa nireid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, hinarang ng Bureau of Immigration habang papalabas sana ng bansa. Dating Senator Laila De Lima absuelto sa kanyang ikatlo at huling drug case. I am now completely free and vindicated. Department of Justice, iapela pa kaya ang kaso? Lalaki sa Tondo, Maynila, patay matapos barilin ng pulis. Depensa ng pulis, self-defense ang nangyari. Sa Tondo, Maynila rin, higit 300 residente nawala ng tirahan sa sunog. Truck nahulog sa creek sa Davao del Norte. 6 kabilang ang 3 menor de edad, patay. Sa Frontline News Abroad, bata sa India nasunog habang nagsasagawa ng stunt sa isang birthday party. Sa Frontline Showbiz, kilalanin ang iba pang bigating stars sa inaabangang seryeng Lavender Fields. At lumuhod ka sa lupa actress Renes Canyo, makakasama natin live! Panibagong pag-atake na naman sa Gulf of Aden. Binomba ng rebeldeng grupong Houthi ang barkong may sakay na mahigit 20 tripulanteng Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Mabilis na lumapit ang isang maliit na bangka habang naglalayag ang MV Transworld Navigator sa Gulf of Aden nitong Biyernes. Maya-maya, dinig ang pagsabog sa MV Transworld Navigator na may lulang 27 Pinoy crew. Sa isa pang viral video, kitang umaapoy ang isang bahagi ng vessel. Sa ipinadalang mga larawan ng tripulanteng Pinoy na si Joel Almelor, basag-basag ang mga salamin ng control room ng kapitan. Bakas din ang nasunog na bahagi ng barko. Nagkalat din ang bubog ng salamin sa ilang kwarto ng crew. Ayon kay Joel, nakakatroma raw ang masabugan. 4 na beses silang inatake ng missile. Hindi raw napuruhan ng rudder at propeller ng barko, kaya nakaalis sila sa lugar at papunta na ngayon sa Suez, Egypt. Sa alleyway o pasilyo na lang daw sila natutulog ng kanyang mga kasamahan para ligtas sakaling atakihin ang gilid ng barko. Matapos ang nangyari, hindi na raw muling sasampa si Joel ng barko kung sa high-risk area ang ruta. Nalaman na ng pamilya ni Joel ang nangyari. Dapat isaalang-alang yung kapakanan, yung safety ng mga seafarers, among others Para yung buhay napakahalaga Magtitipid tayo ng cost para lang mag-shortcut or hindi na dumaan sa long route, doon ka dadaan sa delikadong lugar. Di ba? Parang sana man ang doon, sana man ang hustisya doon. Palaisipan daw kung bakit doon dumaan ang barko ng kanyang kapatid gayong itinuturing na high-risk area ang lugar. Isang kasamahan din daw ni Joel ang nasugatan dahil sa pag-atake. Inako ng grupong Houthi ang pag-atake. Gumamit sila ng de-remote na bangka na puno ng bomba para atakihin ang MV Transworld Navigator. Isa pang foreign vessel din daw ang inatake nila sa Indian Ocean. Ayon sa Houthi, pumasok raw ang mga barko sa pantalang okupado ng mga Palestino. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, maayos na ang lagay ng mga marinong Pinoy.
Our next action is magkaroon ng immediate repatriation kasi they need to be home with their families muna. Ngayong buwan lang din ng atakihin ng Houthi rebels ang barkong MV Tutor na may 22 tripulanting Pilipino. Isa sa kanila nawawala pa rin na ayon sa report ng Amerika ay patay na. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Binaligtad ni Defense Secretary Guimo Teodoro ang naunang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na misunderstanding o aksidente lang ang pangaharas ng China sa Ayungin Shoal noong June 17. Sabi ni Secretary Guimo, isa itong agresibong paggamit ng puwersa pero hindi pa rin daw yan maituturing na isang armed attack. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. Mismong si It is a Defense deliberate Secretary act Gilbert Teodoro na of ang the nagsabing Chinese hindi simpleng officialdom misunderstanding to o prevent us aksidente from lang ang pangunguyog at panunutok ng patalim ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal noong June 17. Taliwas ito sa naunang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Biyernes na malamang na misunderstanding o aksidente lang ang nangyaring komprontasyon. Well, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. Pero kanina, iginiit ni Teodoro na hindi minamaliit ng gobyerno ang nangyari. Base sa final assessment nila, malinaw na deliberate o sinadya ng China ang panghahara sa mga sundalo ng Philippine Navy. It was an aggressive and illegal use of force. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Malaki ang pinagkaiba ng posisyon ni Executive Secretary Bersamin at Secretary Teodoro. Kaya ang tanong kanina, bakit biglang nagbago ang posisyon ng Malacanang? Sagot ni Teodoro. That was a preliminary assessment at the time, but after the trip of the President to Palawan, nag-firm up na yung conclusion na talagang deliberate incident. Kahapon, personal na binisita ni Pangulong Marcos ang mga sundalo ng AFP Western Command sa Puerto Princesa City sa Palawan. Kinausap niya ang mga sundalo. Pinarangalan pa ng Pangulo si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ang sundalong naputulan ng daliri sa huling RORE mission. Dito niya iginiit na hindi kailanman gagamit ng dahas ang Pilipinas laban sa China. Bagamat naniniwala ang militar na sinadya ng China ang pangunguyog sa mga sundalo sa Ayungin, nilinaw naman ni National Security Advisor Eduardo Año na tama si Bersamin dahil hindi maituturing na pag-atake ang ginawa ng China Coast Guard noong June 17 kung ito ang gagawing batayan para paganahin ang Mutual Defense Treaty o MDT. National definition ng armed attack, it is the use of military force and excessive harsh use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka doon sa MDT, hindi siya magpo-fall sa definition ng armed attack. But the PRC violates a lot of domestic and international laws. Dahil dito, kinumpirma ng palasyo na tuloy pa rin ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero utos ng Pangulo, hindi na dapat i-anunsyo ng militar ang schedule nito. Plano rin ng Department of Foreign Affairs na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian. Pero sa ngayon, ipinupursigi muna ng DFA ang bilateral mechanism sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Samantala, matapos ang 7 taon, absuelto na si dating Senador Laila de Lima sa huling drug case laban sa kanya. Mensahe niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kayo naman ang mananagot. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. I am now completely free and vindicated. It's very liberating. Yan ang reaksyon ni dating Senador Laila de Lima matapos mapawalang sala sa ikatlo at huli niyang drug case. Kaugnay ito na pagkakasangkot umano ni de Lima sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison noong Justice Secretary pa siya. Sa desisyon ni Muntinlupa RTC Branch 2 Usits Judge Henergito, biguraw ang prosecution na patunayang guilty beyond reasonable doubt si de Lima. Ibig sabihin nito, absuelto na ang dating senador matapos katigan ng korte ang demurrer to evidence na inihain niya. Sa paghahain ng motion na ito noong Marso, sinabi ng kampo ni de Lima na hindi sapat ang ebidensya ng prosecution para siya ay makatulang may sala. Napakalaki po ng ginhawa at saya
ang nararamdaman ko ngayon, mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. Bago nito, ibinasura rin ng Quezon City RTC Branch 76 ang dalawang disobedience case ni De Lima na isinampa noong 2016. Nag-ugat ito sa aligasyong pinilit ni De Lima ang dati niyang bodyguard driver na si Ronnie Dayan na huwag pansinin ang sabpina ng kamera noong 2016. Higit 6 na taong nakulong si De Lima bago pinayagang makapagpiyansa at makalaya noong 2023. Sa ngayon, wala raw plano si De Lima na bumalik sa politika. Pero tiyak daw na tutulong siya sa investigasyon na ginagawa ng International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mensahe naman si De Lima kay Duterte. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Pag-aaralan naman ng Department of Justice kung maghahain sila ng motion for reconsideration. Pero sa kabilang banda, masaya naman daw sila sa naging desisyon ng korte para kay De Lima. Well, we are also very happy for the good senator because once upon a time, she was our former boss. And we do not lose our respect even though we are on the other side of the fence. Okay. But it's our duty to prosecute. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kambyo muna tayo sa police reports. Patay matapos 4 na beses pagbabarilin ng pulis ang isang lalaking armado umano sa Tondo, Maynila. Git ng pulis, self-defense ang kanyang ginawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dead on arrival sa ospital ang lalaking ito sa Tondo, Maynila matapos ng tamaan ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kinilalang lalaki na si alias JM ang bumaril sa kanya, isang pulis. Ayon sa Manila Police District, unang hinabol ni alias JM ang isang alias Joji nang dahil umano sa dati ng alitan. Armado ng baril si alias JM habang humahabol. Rumisponde naman ang pulis matapos marinig ang kumusyon. Sinubukan niyang pakiusapan to na sumuko pero hindi ito nakipit balikat lamang ito at tinutukan siya ng baril, kinalabit yung baril ngunit hindi ito pumutok. So wala na siyang magawa kundi depensa niya yung kanyang sarili at nabaril niya itong tao na ito. Nasa kustodiya ngayon ng homicide section ang nasabing pulis. Ayon sa kanya, hindi niya intensyong patayin si JM at sa tagiliran niya pinaputukan. Baba mo yung baril mo ka. Tapos na ibaba niya, hindi niya ibinaba. Tinutukan niya pa ako ng baril, tapos kumalabit pa siya. Buti lang hindi pumutok yung baril. Giit niya, self-defense ang kanyang ginawa. Pero duda dyan ang pamilya ni JM, lalo di lang siya isang beses binaril. At noong time na yun, ilang bala po yung tinubos sa kanya. Ang tama niya po sa dibdib, tapos sa batok ba, sa likod. So ibig sabihin may possible po na binaril habang nakatalikod yung pinsan ko. Paliwanag naman ng pulis. 4 ang lumabas na bala sa baril ko eh. Mahirap na po kasing umasa sa isa. Kung sa isang putok yan makakagalaw pa yan, baka mamaya. Pagputok ko ng isa, makabawi pa siya ng putok. Siyempre ako ko lang. Pinagtanggol ko na yung sarili ko. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Desidido ang mga kaanak ni JM na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban sa pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado ang 2 lalaki sa Pasig matapos maaktuhang nagsisiksikan sa isang taxi kasama ang 6 na menor de edad. Depensa ng suspect, pinagbigyan lang niya ang hiling ng mga bata na mamasyal kahit 10 oras ng gabi. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Pasado alas 11 ng gabi nitong Sabado, hinarang ng mga pulis ang taksing ito sa West Bank Road sa Pasig. Nagsasagawa noon ng Oplan Sita ang mga pulis. Napansin nilang nagsisiksikan ang mga sakay ng taxi. Nang inspeksyonin, nakita nila ang 2 matandang lalaki kabilang ang driver at 6 na minor de edad. Pawis na pawis po yung mga bata. Tapos parang yung nasa likod, umiiyak palagi yung isang bata doon. Kaya doon kami naging suspicious talaga. Nang tanungin kung saan sila pupunta, hindi raw makasagot ng diretso ang driver. At first, sabi nila, galing na daw sila doon sa rainforest. Tapos, naghanap na naman daw sila ng ibang mapasyalan. Parang kinuha lang niya yung mga loob ng mga victims para sumama talaga.
Dito na inutusan ng pulis ang isa sa mga bata na tawagan ang kanilang magulang. Nang magkaharap sa presinto, napag-alamang kapitbahay pala ng mga bata ang isa sa mga lalaking sakay ng taxi. Hindi raw na ipagpaalam sa mga magulang na dadalhin sa ibang lugar ang mga bata. Ayon sa mga pulis, nagyaya ang isang kapitbahay ng mga bata na mamamasyal at bibili raw ng milk tea. Sumakay sila sa taxing ito na minamaneho ng kumpare ng kapitbahay. Nakausap ng News 5 ang isa sa mga bata at magulang nito. Kwento ng bata, hindi nila kilala ang nagmamaneho ng taxi. Nasa Rosario Police Substation ngayon ang taxi. Nakakulong naman sa Pasig Police Station ang dalawang suspect. Aminado ang kapitbahay ng mga bata na hindi siya nagpaalam sa mga magulang. Pero giit niya, matagal na niyang kilala ang mga bata. Sino po bang nag-aya? Yung mga bata. Ano sabi nila? Kuya, ikot naman tayo, pasyal tayo, ganun. Matagal ng panahon, nagagrab pa ako, lagi nang paggagraya ako, nagpapapasyal sila sa akin, nagpapaikot, kuya ikot tayo, kaya binimerido sa labas. Para magkakapatid na kami doon sa bahay, nangungupahan ako doon. Napapayag daw ang kumpare ng kapitbahay na isakay ang mga bata kahit na mamamasada na siya nung gabing yon. Sinabihan ko lang, huwag kayo lumabas sa bintana kasi bawal. Pumayag na nga kung iikot kayo. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patay ang isang senior citizen matapos bugbugin ng 8 sospek sa San Jose del Monte, Bulacan. Posible raw na dati nang minamanmanan ng grupo ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Binugbog hanggang mamatay. Ganyan ang kalunos-lunos na sinapit ng 71 taong gulang na lalaki sa barangay Muson proper sa San Jose del Monte, Bulacan noong Biyernes. Base sa investigasyon, naglalakad lang ang biktima nang bigla siyang sapilitang isakay ng isang grupo sa isang AUV. Doon na nangyari ang pananakit. Binugbog dun sa loob ng sasakyan, karoon po ng panic at naalarma po ang gwardiya doon at tinulungan po siya nung taong bayan. Nagawa naman daw mga takas ng senior citizen mula sa grupo at nakalapit sa gwardiya ng isang subdivision na siya namang tumawag sa mga otoridad. Naisugod pa sa ospital ang senior citizen pero namatay din kalaunan. Agad namang rumusponde ang mga pulis pero nagpulasan na ang mga sospek. 6 na lang nahuli sa mga sospek, kabilang na ang 2 lalaki at 4 na babae. 2 pa nilang kasabwat ang pinaghahanap. Nakuha mula sa mga sospek ang nasa 21,500 pesos na cash at mga alahas na pag-aari ng biktima na aabot sa 320,000 pesos ang halaga. Inaalam na ng mga pulis kung bahagi ng mas malaking sindikato ng magnanakaw ang mga sospek. Iniimbestigahan din ang posibilidad na kakilala ng biktima ang isa sa mga sospek. May possibility po na nag-meet up sila ng biktima doon at ang suspect. Doon po sila nag-meet up somewhere in Kelsey Subdivision. Posible rin daw na matagal nang minamanmanan ng biktima. Tila alam kasi ng mga sospek na may dala siyang alahas. Lumalabas din sa investigasyon na katatapos lang ng biktima na magpatubos ng alahas nang mangyari ang krimen. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nahaharap ang mga sospek sa reklamong robbery homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, Ilog Pasig target ni Pangulong Bongbong Marcos na maging world-class river. Senator Sherwin Gatchalian, suportado ang desisyon ng Nationalist People's Coalition na tanggalin sa kanilang partido si suspended Bamban Mayor Alice Go. At pagtaas ng budget para sa pagkain ng mga preso, isinusulong. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Suportado ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagtanggal kay suspended Bamban Mayor Alice Go sa Nationalist People's Coalition.
Nitong weekend, ang patalsikin ni si Go bilang miyembro ng NPC, alinsunod sa utos ng chairman ng partido na si dating Senador Tito Soto. Ayon kay Soto, hindi kukonsintihin ng NPC ang kanilang mga miyembrong lumalabag sa batas at sumisira sa kanilang prinsipyo. Ayon naman kay Gatchalian, ang mga panlilinlang ni Go tungkol sa kanyang pagkatao, pati na ang kanyang pagkakasangkot umano sa Pogo Operation kung saan nadiskubre ang iba't ibang kriminalidad ay labag sa integridad, katapatan at pagiging makabayan ng kanilang partido. Kaya naman suportado ni Gatchalian ang pag-alis ni Go sa NPC. Hindi raw magiging madali sa mga miyembro ng NPC na panatilihin ang integridad kung walang magdidisiplina sa kanilang hanay. Una nang sinuspindi ng Office of the Ombudsman si Go dahil sa patong-patong na reklamo laban sa kanya, kabilang ang qualified human trafficking, kaugnay yan sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban. Pinasinyaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong bahagi ng Pasig River Urban Development Project sa Intramuros, Maynila kahapon. Layunin ng proyekto na gawing world-class ang Ilog Pasig. Kasama sa proyekto ang pedestrian at bike-friendly na esplanade sa gilid ng Ilog Pasig. Magdadala rin daw ito ng kabuhayan dahil maaring paupahan ng mga estante sa mga negosyante. Renewable energy rin ang gagamitin sa mga struktura. Kasabay niyan, may panawagan naman ng Pangulo sa publiko. Let us keep up the pace and the hard work and ensure that the Pasig River becomes a place of rest, recreation, and pride for our people and our country. Let us rally behind this advocacy and contribute in our own way to save the Pasig River. Hanggang saan aabot ang 70 pesos na budget sa pagkain ng kada preso? Masyado raw yang maliit para pagkasyahin ang agahan, tanghalian at hapunan. Kaya ngayon, isinusulong na itaas yan sa 100 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Isang linggo kung mamili at mag-imbak na ng mga lulutuing pagkain ng Makati City Jail para sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Mas tipid daw kasi kapag bultuhan, lalo't kailangang pagkasyahin ang budget na 70 pesos kada araw sa bawat preso. Bagay na malaking hamon ngayon sa lahat ng mga namumuno ng kulungan sa bansa. Mahirap kasi lalo ngayon, nagmahal ngayon ang presyo ng bilihin mula sa mantika, mula sa mga ricado at iba pang mga gulay. We try our best na makahanap ng mga supplier na mura na yan talaga mapagbigay. Magkasya dun sa budget lang namin as much as possible na hindi makompromise yung nutrition po. 2016 pa, huling na-adjust ang budget sa pagkain ng preso. Kung ikukumpara sa isang pag-aaral, halos 4 na beses itong mas mababa sa arawang ginagastos ng tao sa pagkain kada araw na mahigit 277 pesos. Mas doble dagok daw ngayon, lalo't mahirap ding makakuha ng NFA rice. Hindi po natin pwedeng bawasan ng basta-basta kasi may sinusunod po tayong timbang ng ulam nila at lalo-lalo na rin sa kanin din. May sinusunod po tayong timbang ng bawat kanin nila na kinakain nila araw-araw. Pinasilip sa amin ng Makati City Jail ang kanilang kusina at paghahanda ng pagkain. Kasama rin sa 70 pesos na budget ang gasto sa mga ricado at LPG. Ang menu ngayong tanghalian dito sa Makati City Jail ay pork menudo. Pero dahil nga sa limitadong budget, ilang adjustments din ang ginawa nila. Gaya na lamang na imbis na patatas, sayote ang kanilang nilagay na dihamak doon na mas mura nilang nabibili. Kaya kung dati ay 2 hanggang 3 beses nakakapag-ulam ng karne kada linggo, ngayon 1 beses na lamang at panay gulay na lang din ang pinapakain sa mga preso. Wala namang reklamo ang mga PDL. Nasa tamang oras po sila nagpapakain at saka po malinis yung mga pinaglalagyan ng pagkain. Pares lang din po ng lasa kasi may karne naman po, okay lang naman po sa aming mga PDL. Aminadong BJMP, malaking problema kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon na baka magdulot daw ng protein energy malnutrition sa mga preso. Hindi sila nakakakain ng karne, so most likely, ang masasacrifice talaga sa kanila yung protein nila. Dito po kasi sa BJMP, hindi po nasusunod yung 15% na daily protein intake. Kasi nga, nasasacrifice po talaga kasi due to lack of funding. Panawagan ng BJMP sa mga mambabatas, may taas kahit hanggang 100 piso ang budget sa arawang pagkain ng mga preso. At habang wala pa, pinapayagan muna ang paabot system o pagbibigay ng pagkain mula sa mga kaanak sa labas. Sa Makati City Jail, the QR code ang bawat dalaw. Dito matutukoy kung lehitimong kaanak ng preso ang may dala ng pagkain.
As much as possible, dinadaan sa masusing pag-i-inspection kasi mahirap naman pag malusotan tayo ng mga illegal na droga o iba pang mga kontrabando. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Simula sa Hulyo, may mabibili na raw na 40 to 46 pesos na kilo ng bigas. Epekto raw yan ng pagbababa ng taripa sa mga imported rice. Nasa Frontline ang balitang yan, si Marian Enriquez. Ilang araw matapos ilabas ng palasyo ang Executive Order No. 62 kung saan ibinaba sa 15% ang taripa ng mga imported rice mula sa dating 35%, tinatayang maglalaro sa 40 hanggang 43 pesos na lang ang kada kilo ng regular milled rice kumpara sa presyo ngayong 48 to 49 pesos. Nasa 45 hanggang 46 pesos naman na ang well-milled rice kumpara sa 51 to 53 pesos ngayon. Habang 47 to 50 pesos sa premium rice na nasa 54 to 57 ang presyo sa palengke ngayon. Matatanda ang nakiusap pa noon ng grupo ng mga trader at retailer na ipagpaliban muna ang pagbebenta sa mas mababang halaga ang mga nauna na nilang nabiling mga supply. Pero ngayon, susunod daw muna sila sa utos ng gobyerno. Hindi naman po natin inaasahan na ganito, we have to adjust po. Andun pa rin naman po kami na umaasa na sa pagdating ng review ng nitong EO ay maisusulong na namin yung aming mga recommendations. Umaasa naman si House Speaker Martin Romualdez na maaari pang makamit ang 29 pesos na kada kilo ng bigas pagdating ng Agosto sa mga kadiwa store. We are anticipating that NIA can bring to the table literally 29 pesos. The effect will soon be felt. Hindi to plano, hindi to drawing na nangyari po. Pero kung 29 pesos kada kilo ng bigas sa merkado ang pag-uusapan? Siguro by next year, nandyan na tayo, if not soon. Sa kabila nito, umaalma pa rin ang grupo ng mga magsasaka. Sa katunayan, ayon sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nakahanda silang dalihin ang issue sa Korte Suprema, gayon din ang paghahain ng reklamo sa Ombudsman. Giit naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, minadali ang kautusan. Hindi rin daw sila kinonsulta ng pamahalaan. Tanging importers lang din daw ang makikinabang dito. Mas lalo raw bababa ang farm gate price ng lokal na palay, kaya malulugi talaga ang mga magsasaka. Baka marami pong hindi na magtatanim muna. There is an estimate initially of maybe as much as kalahating milyong hektarya po ang apektado po dito. Paliwanag ni Romualdez, tuloy-tuloy naman ang suporta sa mga magsasaka. But we also have to realize na yung concerns din ng over 100 million Filipinos na nangangailangan na talagang maayos na kalidad na bigas sa tama at abot kaya ang presyo na lahat, no? Giit naman ng Department of Agriculture, hindi kontra sa interes ng mga magsasaka ang executive order. Well, it's really not anti-farmer, no? But now kasi sobrang taas talaga ng presyo ng bigas sa mundo eh. So we have to really do this para naman yung consumer naman matulungan at bumaba in general ang presyo ng bigas, you know, for the moment. Tututukan din daw ng DA ang dagdag fertilizer at iba pang kagamitang kailangan ng mga magsasaka habang mababa ang taripa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinakabrutal at pinakabayolente, ganyan inilarawan ni Senator Sherwin Gatchalian ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa sobrang laki ng kumpanya, umabot sa higit 1 milyong pisong bill nito sa kuryente. Nasa Frontline balitang yan si Gio Robles. Bakas pa ang talsik ng dugo sa kumot at maging sa mga pader sa loob ng umano'y torture chamber na ito sa ni-raid na Pogo compound sa Porac, Pampanga. Yan ang nakita sa inspeksyon kanina ni Senator Sherwin Gatchalian at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. 3 Pogo Hub na nabisita namin. Ito na yata yung pinaka-brutal, pinaka-violente at pinakamalaking Pogo Hub na nabisita namin. Base sa mga bill ng kuryente ng Pogo compound, makikita kung gaano kalaki ang operasyon nito.
Sa isang gusali nga, umaabot na sa mahigit 1.2 million pesos ang electric bill. Bukod dyan, napag-alaman din daw ni Gatchalian na halos sabay itinayo ang Pogo Hub sa Bamban Tarlac at Lucky South 99 compound sa Porac noong 2019. Dahil dyan, tinitignan ngayon kung may koneksyon ba si Mayor Alice Go sa Porac Pogo Hub. Based sa mga information, meron siyang connection dito. Ang masasagot ko lang yung mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa Pogo Hub na ito. So that's the link that we are referring to. Kung si Senator Win Gatchalian ang tatanungin, parehong may responsibilidad ang PAGCOR at LGU sa pag-usbong ng iligal na Pogo Hub na ito dito sa Porac, Pampanga. Naniniwala naman si Gatchalian na imposibleng walang alam si Mayor Jing Capil sa operasyon nito. Ayon pa sa kanya, malakas ang basihan para masuspende ang alkalde. Ayon kay Gatchalian, pwedeng idulog ng DILG sa Ombudsman ang pagsuspindi kay Porac Mayor Jing Capil. Nakakadismaya na ganitong kalaking Pogo Hub, hindi niya nalaman. Magsasampa naman ng kaso ang PAOK bukas laban sa dalawang nang-to-torture umano sa Pogo Hub. Higit 50 volt ang nakatakdang buksan ng PNP at CIDG sa loob ng Porac Pogo Hub ngayong linggo. Balak ng PAOK na irekomenda sa national government na gawing paaralan ng mga gusali sa Pogo Hub. Isang babaeng Chinese na sinasabing manager ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang naharang ng Bureau of Immigration. Sinubukan daw niyang umalis ng bansa kahapon mula sa Davao International Airport. Nasa ilalim ng alert list ng immigration ang naturang Chino. Isa siya sa mahigit 800 empleyado ng Porac Pogo Hub na pinaghahanap ng mga otoridad. The preferred airports of these Chinese nationals coming in and out of the country are Clark, Palawan, Puerto Princesa, and Davao. For whatever reason, we don't know. Bukod sa babaeng manager, may 11 pang persons of interest na posibleng may kaugnayan sa Pogo Hub sa Porac. Ayon sa PAOK, kabilang dyan si Alberto Rodolfo de la Serna, ang dating executive assistant ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Person of interest din ang nagngangalang Catherine Cassandra Ong na tumatayong kinatawan ng Lucky South 99 base sa mga dokumentong nakuha sa Pogo compound. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga nagniningning na showbiz balita ngayong Lunes. Sasamahan pa ng mga naglalakihang bituin sa industriya ang much-awaited grande serye ng taon na Lavender Fields. Ayon po sa Dreamscape Entertainment, makakasama na rin sa proyekto ang nagbabalik pag-arte na si Edu Manzano. Ganon din si The Ironheart star Albert Martinez. At fresh sa success ng linlang, sasabak ulit sa umaatikabong aktingan si Diamond star Maricel Soriano. Sila po ang bubuo sa stellar cast ng show na pangungunahan ni Jody Santa Maria, Jericho Rosales, Jolina Magdangal at Janine Gutierrez. Ipalalabas na sa TV5 ang Lavender Fields ngayong taon. Ito pa nga, inaabangan ang magiging takbo ng kwento ng karakter ni Ren Escanio sa hit kapatid series na Lumuhod Ka sa Lupa. Sa pagpasok ng bagong yugto, umamin si Jane Rosario, played by Ren, sa kanyang nararamdaman kay Abra na ginagampanan naman ni Kiko Estrada. Pero ngayon, napapalapit na ulit si Abra kay Mercy na role naman ni Sara Labati. Si Jane, mae-etsyapwera na kaya? Kaya naman ang tanong ng ating mga kapatid, paano makakaapekto ito sa paghihiganti nila sa mga Balmores? Abangan niyan sa bagong kabanata ng Lumuhod Ka sa Lupa sa paglipat po nito sa primetime simula ngayong gabi 7:30 p.m. At ngayong gabi mga kapatid, ilang minuto na lang bago mapanood ang bagong yugto ng Lumuhod Ka sa Lupa. Maghahatid muna ng showbiz update si Ren Escanio. Ren, welcome sa Frontline, Pilipinas! Thank you so much, Karen. At eto pa nga, certified Swiftie rin pala si Prince William kagaya ko. Ang kanyang 42nd birthday ay celebrate niya sa The Eras Tour ni Taylor Swift sa London. Sa ngayong viral video, spotted pa ang prinsipe na bigay todo sa pag-idak to the tune of Shake It Off ni Taylor sa concert. Kasama niyang nag-Eras Tour ang kanyang mga anak na sina Charlotte at George. At sa backstage, naki-selfie pa sila kay Tay-Tay. Kasama pa ang boyfriend nitong si Travis Kelce.
At nagpasalamat naman si Prince William sa mainit na pagtanggap sa kanila ni Taylor. At eto pa, libo-libong blooms ang nakisaya kahapon sa Carrera Fields na takbuhan kasama ang nation's girl group na BINI. 5 kilometers ang fun run na yan ng BINI mula Quirino Grandstand paikot ng Rojas Boulevard sa Maynila. At syempre ang ating mga BINI girls sinabayan ang kanilang blooms sa pagtakbo. Sumakay rin sila ng float para mas makita pa sila ng iba pa nilang mga fans dahil bukod sa pakikibanding, sa mahigit 6,000 blooms ay nagsilbing final training na rin ito sa BINI girls mula at bago sumabak sa kanilang 3-day sold-out BINIverse concert. Simula sa Biyernes sa New Frontier sa Quezon City. At yan muna ang aking mga hatid na showbiz update bago ang inaabangang bagong yugto ng Lumuhod Ka sa Lupa mamaya. Susunod, outing ng magkakaanak sa Davao del Norte na uwi sa trahedya. Sinakyan nilang truck na hulog sa bangin. 6 sa mga biktima patay. Higit 300 residente sa Tondo nawala ng tirahan dahil sa sunog. At sa ating 5 minuto, benepisyo ng mga pogo, sulit pa rin nga ba sa kabila ng kaliwat ka ng problema at kontrobersya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Tondo, Maynila, higit 300 residente ang nasunugan. Pasado alas 9 kagabi nang sumiklab ang apoy sa barangay 234. Bagamat walang nasugatan, 27 bahay ang natupok, pati mga kawad ng kuryente naabot ng apoy. Nahirapan sa pag-apula ang mga bumbero dahil makitid ang daanan. Umabot nga sa lagpas 4 na oras ang sunog bago ito napula. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kung magkano kabuang halaga ng pinsala. Nauwi sa disgrasya ang outing ng isang mag-anak sa Davao del Norte. 6 ang patay nang mahulog sa creek ang sinasakyan nilang truck. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Isa-isang binuhat ng mga residente ang mga sakay ng nahulog na elf truck sa Talaingod, Davao del Norte kahapon. Ang babaeng ito nakabulagta na sa damuhan bago tuluyang ma-rescue. Nagdire-diretso ang elf truck sa higit 10 talampakang lalim na creek na malapit sa kalsada. Ayon sa mga pulis, 30 magkakaanak ang sakay ng truck. 6 sa kanila ang idiniklarang dead on arrival kasunod ng trahedya. Kabilang ang 3 minor de edad, 10 taon, 1 taon at 8 buwang gulang. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang sasakyan kaya sinadya raw ng driver na ihulog ang truck sa creek. Lumalabas ding ipinahiram lang ng kapitan ng barangay ang elf truck para sa outing ng mga biktima. Hawak na ng mga pulis ang truck driver na tauhan din ng barangay. Posible siyang maharap sa kaukulang reklamo. Nagpapagaling pa sa ospital ang mga sugatang pasahero. Milagrong nakaligtas ang 1 taong gulang na lalaki at kanyang ama matapos mahulog ang sinasakyang sidecar sa 100 talampakang lalim na bangin sa barangay Campo 4 sa Talisay City, Cebu. Hindi naman nakaligtas ang ina at asawa ng biktima na si Marilyn Sabal. Ayon sa mga otoridad, mabato ang kalsadang dinaanan ng sidecar dahil sa ulan. Posible raw na dito na disgrasya ang sasakyan at nagdire-diretso sa bangin. Pinangangambahan ding gabi pa na disgrasya ang mag-anak at tatagpuan na lang kinaumagahan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Arestado ang isang lalaking ng hack umano para makapagnakaw ng produktong petrolyo. Abot sa 14 million pesos ang natangay ng suspect na si alias Gary. Ayon sa National Bureau of Investigation, na-access ni Gary ang online account ng isang kumpanya ng tinapay para sa pagpapagas. Nakagawa raw ang suspect ng mga panibagong user sa ilalim ng naturang account. Ito raw ang paraan niya para makabili ng produktong petrolyo. Binebenta pa raw ito ng suspect sa mas murang halaga.
Bukod sa ilang gadgets, na-recover din mula sa suspect ang 3 peking ID at ilang drug paraphernalia. Maharap siya sa patong-patong na reklamo kabilang ang use of falsified documents at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nawawala ang isa sa mga kandidata sa mutya ng Pilipinas, Pampanga. Ayon sa organisasyon, June 21 pa nang maiulat na nawawala si Geneva Sarita Lopez. Kasama raw si Lopez sa petsang yon ang kanyang Israeli boyfriend na missing din. Nakikipag-ugnayan na raw ang mutya ng Pilipinas, Pampanga sa pulisya kaugnay ng issue. Si Lopez ang pambato ng bayan ng Santo Tomas sa beauty pageant. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lunes na naman, bagong linggo para sa hindi maubos na kakulitan ng ating mga kapatid online. May isang nainggit ata sa pink na dolphin sa Amerika, kaya yung kanyang prinitong isda may iba-iba pang kulay. Para naman sa mas masayang relasyon ng mag-asawa, may kailangan tandaang paalala. Lahat ng yan sa Kwento Sang Minuto ni Mark Logan. Dapat kahit sa trabaho, nare-remind ka kung paano pasayahin si misis. Sana lang, di mo dinadala sa labas ang pagiging panay mo, ha? At hindi dahil nakakita ka ng dolphin na ganito ang kulay sa Amerika, kukulayan mo na rin ang mga isda ng green at pink. Kung ganyan ng ganyan, isama nyo na rin itong si Kuya Hepa. May ilang mga bata na hindi kayang makipagplastikan sa mga nagbigay sa kanya ng pasangawa. Pre, pahiram ng motor. Bibili lang ako ng isda na fresh na fresh. Nay, yung isda, kinain yung pusa. Yung walang kamalay-malay, itong binibini na meron ng nahulog sa tabi. Kapag medyo matagal pa ang inihaw, amoy-amoy muna tayo. Ow! Para maiwasang mahawa sa Q fever, pakainin nyo ng spaghetti si Goater. Pasensya na po ang mga motorista, lalo na mga motor. Ito po muna ang inyong temporary plate. Nagbabalita mula sa Frontline. Oh, mga tropa, ito ang plano. Lahat ng mga nakamotor, habulin. Okay? Mark Logan, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umabot din ang baha sa La Union matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan kahapon. Sa videong ito, sa loob ng isang bahay, makikitang halos maaabot na ng tubig ang mga damit sa cabinet dahil sa tindi ng baha. Sa kalsada naman, lumusong na ang mga motorista para lang makauwi. Ayon sa mga otoridad, 3 oras na walang tigil ang ulan sa lugar. Dahil dyan, 15 pamilyang nakatira malapit sa creek ang inilikas. Sa lungsod naman ng San Fernando, 10 barangay ang binaha. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, pinalala ng high tide at baradong creek ang baha sa lungsod. Base sa monitoring, katumbas ng 1 buwang ulan ang naranasan nila kahapon. Ayon sa Pag-asa, dapat maging handa dahil posible pa rin ang localized thunderstorms sa Luzon. Inulan din ang ilang bahagi ng Metro Manila kaninang hapon, partikular sa bahagi ng Malacanang grounds. Inulan din ang ilang lugar sa Pasay. Ayon sa Pag-asa, sanhi ito ng easterlies o ang init mula sa karagatang Pasipiko.
Nakakaapekto ito sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magdadala ito ng kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Bicol, Quezon, Romblon, Central at Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Maulap na kalangitan na may pagulan at thunderstorms naman ang maranasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Hindi bababa sa 15 pulis at isang pari ang patay sa Russia kasunod ng serye ng pag-atake ng armadong grupo. Kabilang sa mga inatake ang sinagog sa syudad ng Derbent na sakop ng Dagestan region. Sinunog ang gusali at nabalot ito ng makapal na usok. Ilang simbahan din ang napaulat na inatake ng mga gunman. Hindi pa tukoy kung sinong nasa likod ng mga pag-atake pero naging sentro noon ng Islamist attack ang rehiyon kung saan may mga nakatirang Hudyo. Sa South Korea naman, nasunog kanina ang isang planta ng baterya. 22 empleyadong patay matapos matrap sa loob kabilang ang 18 Chinese. 2 ang sinugod sa ospital dahil sa lapnos sa katawan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. What's up mga kapatid? Dinumog ng volleyball fans ang Mall of Asia Arena kahapon para sa pagtatapos ng 2024 Men's Volleyball Nations League Manila Leg. Wagi ang Germany sa huling laro nila kung saan pinangunahan sila ni Mortiz Karlitzek na nagtala ng 21 points on 17 attacks. Natapos sila ng may 5-7 record habang 2-10 naman ang Iran. Habang ang reigning Olympic champion France ay panalo din sa isang 5-set thriller kontra Brazil. Top scorer si opposite spiker Theo Faure na may 29 points para kunin ang pang-8 panalo ng koponan. Qualified na sila pati ang Brazil para sa quarterfinals na magaganap sa Lodz, Poland sa June 27 to 30. Sa huling laro naman, laglag na sa torneo ang USA pagkatapos ng talo nila kalaban ang Japan. Close game ang inaasahan ng fans pero sweep ang nangyari para sa mga Hapon. Pinangunahan sila ni opposite spiker Kento Miraura na natapos with 18 points. Mga kapatid, tuloy ang paghahanda ng ating Gilas Pilipinas at kasama sa proseso ang tune-up game nila kontra Taiwan Mustangs. Live mula sa PhilSports Arena, nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty? Mikey, all-out support ang mga Pinoy basketball fans dito sa PhilSports Arena dahil ito na ang final tune-up ng Gilas Pilipinas bago sila lumipad ng Latvia para sa huling FIBA World Olympic Qualifying Tournament. Alas 3 pa lang ng hapon, nakapila na ang mga Pinoy basketball fans para mapanood ang tapatan ng Gilas Pilipinas kontra Taiwan Mustangs. Magandang opportunity ito para mahasa ng Gilas ang kanilang skills bago sila lumipad para sa qualifiers. Makakatapat ng ating mga pambato ang host nation Latvia, Georgia, Brazil, Cameroon at Montenegro. May ilang challenges naman para sa Gilas. Kabilang na ang pagkawala ng ilang players dahil sa injury gaya ni na AJ Edu, Jamie Malonzo at Scotty Thompson. May mga reinforcements naman kagaya ni na big men Mason Amos at Japet Aguilar. Bago ang friendly match ngayong araw, sumalang na rin sa practice ang Gilas sa Inspire Sports Academy noong nakaraang linggo. Kumpiyansa raw si Justin Noipi Brownlee sa team sa kabila ng maikling preparation time. You know, we've got one of the greatest coaches in the world, Coach Tim, you know, the head of the ship. And, you know, I like the guys that we have on the team. Everybody, like I said, feel confident and we feel like, you know, we can go against the world and beat anybody if we go out there. Mikey, kabilang sa lineup ng Taiwan Mustangs ang former San Miguel Beerman Alex Cabagnot, former Blackwater Bossing Rashawn McCarthy at former Ateneo big man na si Gio Chu. Simula pa lang ng laban, nagpakawala na ang Gilas Pilipinas ng 22-7 run pero nakahabol naman ng Taiwan Mustangs pagdating ng second quarter. Ang score ngayon 37-32 at halftime lamang ang Gilas Pilipinas. Mikey. Maraming salamat, Marty Bautista. Susunod, Catriona Gray at iba pang celebrities pinupusuan ang pagpapabinyag. At P-pop group na Alamat, umabot na rin sa mahigit 1 milyon ang monthly listeners sa Spotify. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa mga motorista, magpagas na ho kayo ngayon dahil bukas sisipa na ang higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo. 1 peso and 75 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso and 40 centavos naman ang patong sa gasolina. Papalo rin sa higit piso ang price hike sa kerosene ng Caltex, Sea Oil at Shell. Yan na ang 2 linggong magkasunod na taas presyo sa petrolyo. Ayon sa Department of Energy, dahil yan sa pag-atake ng Ukraine sa malaking oil terminal ng Russia. May epekto rin daw ang dagdag na tensyon mula sa girian ng Israel at Hezbollah ng Lebanon. Nasunog ang isang laptop sa Dumaguete Airport habang naka-charge. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, biglang umusok ang laptop ng isang pasahero habang nakasaksak sa departure area ng paliparan kagabi. Dahil sa amoy ng usok, pinalabas muna ang 160 na pasahero. Agad rumesponde ang CAAP Security at ginamitan ng fire extinguisher ang nasusunog na laptop. Mabuti na lamang at walang nasaktan at hindi rin naapektuhan ng flights. Paalala ng CAAP sa mga pasahero, suriin muna ang gadgets bago ito isaksak sa mga outlet sa airport. Nagbalik na ang taunang basaan sa sikat na pista ng Wata-Wata sa San Juan. Pero ang lokal na pamahalaan nagtipid pa rin ng tubig. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Makukulay na kasuotan, magagarang mga float, nakaka-good vibes na tugtugan at sayawan. At ang inabangang basaan ang nagpasaya sa mga residente ng lungsod ng San Juan kaninang umaga. Ibinalik yan ngayong taon para sa pista ng Wata-Wata. Kaya minabuti ho namin hindi magbasaan dahil talagang tagtuyot po noong panahon yon. At ang kaibahan po ngayong taon, unang-una ay ang Pag-asa po ay nagdeklara na natapos na po ang El Nino at magsisimula na po ang La Nina. Kung kaya nag-decision po kami na ituloy pong basaan. Alas 6 pa lang, may pazumba sa plaza na sinundan ng parada. Maya-maya, isa-isa nang binuksan ang mga hose ng truck ng bumbero. Umpisa na ng basaan. Yun nga lang, alinsunod sa naunang plano ng San Juan LGU, gusto pa rin nilang magtipid sa tubig. Mula sa dating halos 50 truck, 3 truck na lang ngayon ng bumbero ang ipinasama ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Pero tignan nyo naman, hindi naman nabawasan nito ang kasiyahan ng mga residente ng San Juan! At para mas masaya raw ang basaan, isinama naman ni Yves Del Rosario ang kanyang girlfriend at ilang kaanak. So, ini-enjoy po namin to taon-taon dito sa San Juan. I hope this is more exciting than ever. Ang empleyado naman na si Andin Nova, kahit duty sa trabaho, nakipagbasaan pa rin. Naniniwala siyang swerte ang dala nito. Yes! Tuloy ang trabaho. Super duper blessed! Highlight din ngayong araw ang pagdeklara ng St. John the Baptist Parish Church bilang isa ng Archdiocese of Shrine of St. John the Baptist. Alas 12 ng tanghali natapos ang basaan. Ayon sa San Juan City PIO, walang napaulat na anumang untoward incident ngayong pista. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, blessing daw kapag nabasa ka sa pista ng Wata-Wata. Kilala rin yan bilang Basaan Festival na taunang ipinagdiriwang sa San Juan. Iyang Wata-Wata wordplay sa English word na water. Mahalagang elemento iyan para alalahanin at bigyang pugay ang patron ng San Juan na si St. John the Baptist, ang nagbautismo po kay Hesukristo. Simbolo rin ang basaan ng pagbuhos ng biyaya at tagumpay sa syudad. Pero alam po ba ninyong hindi lang Wata-Wata Festival ang basaan? Meron din ganyan ang Cavite City na tinatawag namang Regada Festival. Week-long ang pista, pero ang mismong basaan tinataon sa June 24. Ganyan din ang eksena sa Coraldal Tubig Festival sa Dinalupihan, Bataan.
Basaan ba kamo? May ganyan din po sa Myanmar para naman sa kanilang Tinjan Water Festival. Tuwing Abril yan idinadaos, sakto sa pagsisimula ng kanilang lunar calendar. Isa rin po sa pinakasikat na basaan festival sa buong mundo, ang dinarayong Songkran ng Thailand. Ito naman yung Thai version ng Tinjan. Sa pistang yan, tumatagal ng hanggang 3 araw ang basaan. Magkakaiba man ang tawag, iisa lang ang tema ng mga pistang ito. Pagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang hatid ng tubig. Isang paalala na gaya ng kay Alaman, ang pusong mapagpasalamat ay kay Yamanan. Kay okay. Mga kapatid, mamimiss ng Alas Pilipinas si Tots Carlos para sa parating na 2024 FIVB Women's Volleyball Challenger Cup. Confirm mismo ni Head Coach Jorge de Souza de Brito ang balita pero hindi niya dinisclose kung bakit hindi makakapaglaro ang superstar spiker. Ayon kay de Brito, isa siya sa pinaka-ni-request nila para makapaglaro sa national team pero hindi ito matutupad. Expected na mag-release ng statement ang Revesco soon para malaman ang rason bakit pero kampante pa din si Coach na mapapadala nila ang pinakamalakas na team available. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda nila para sa kanilang do-or-die match kontra Vietnam sa quarterfinals ng Challenger Cup. Sa pole vault, gold medal na naman ang nasungkit ni Golden Boy EJ Obiena. Nagpakita na naman ng husay ang Pinoy sa 10-man competition sa Poznan pagkatapos maklear ang 5.87 meters. Tinalo niya si hometown hero Piotr Lisek na 5.82 meters ang best attempt. Bronze naman si Hussein Asim Al-Hizam ng Saudi Arabia with 5.62 meters. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. Your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, pinupusuan ngayon ang pagpapabaptize o bautismo ng ilang celebrity. Isa na riyan si Miss Universe 2018 Catriona Gray na very thankful sa kanyang community, simbahan at sa Diyos sa walang sawang pagmamahal sa kanya. Ganon din si Christine Reyes. Sa Instagram, kitang emosyonal pa si Christine nang siya'y tuluyang mabinyagan. Kasama niya rin dyan ang kanyang boyfriend na si Marco Gumabaw. Ang dalawa, all out din ang support sa kanilang kaibigan na si Dominic Roque. At tulad po nila, nagpabautismo rin si Dominic. Lahat sila ay sumailalim sa baptism rites ng Favor Church. Eto pa, may bagong milestone ang Pinoy Pride Pop Group na Alamat. Ang grupo, umabot na sa mahigit 1 milyon ang monthly listeners sa Spotify. Sila ang ikatlong P-pop group na nakaabot ng ganitong achievement sa streaming platform. Sa kanilang Instagram, nagpasalamat naman ang Alamat sa kanilang mga magiliw sa tuloy-tuloy na suporta sa kanila. 2021, nang mag-debut ang grupo bilang isang proud Pinoy multilingual pop group ng bansa. Nitong buwan lang din nang maglabas sila ng bagong awitin, ka-collab ang bandang The Ones. At yan po ang ating K-Alaman at Showbiz Updates ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Kalad Karen. Ayun, no, Mikey, ha? Saan galing, Mikey? Oy, Ren! Congratulations! Thank you so much. Magkasa lupa. I know, umi-air kami ngayon. Yes. So, nakita ko na yung few episodes. Ganun pala yung pakiramdam habang nandito. Oo. At pinapanood po ng mga tao, but yeah. So many exciting episodes coming up. So sana supportan po ng mga tao every night, 7:30 p.m. sa Primetime Season. Primetime! Congratulations! Good luck, ha? Good luck. Thank you. Thank you po for having me. Thank you. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.